Hello everyone. Today we're going to learn about topographic surveying. Now we have here the term or the phrase representation of relief. Now unsa man ni ang relief? Ang relief siguro sa ato ang nahibal-an nga term relief, mura na siya kanang na relief kasi mohang a particular emotion. But here lahi ang ato ang term nga relief. It is the variation in elevation and slope of the land surface in a particular region. Okay? So, the term relief can also mean topography. Okay? Kana siya, topography. That is the configuration or shape and roughness of the ground, which is referred to topography or hypsography. So, kani siya, as you can see here a picture, and the second picture, so the topography of a certain land. Okay? It is also, or it can also be termed as a relief. As you can see here, these two pictures is a representation of relief, or in short, this is a topography of a certain land. Now, we have several methods in relief representation. First, we have what we call spot heights. Now, what is spot heights? I have here a figure that is an illustration of spot heights. As you can see here, we have here an elevation of 447. That means the elevation of that spot or that point is 447. We have here 538. And also we have here 519. So as you can see here, this is a peak of a hill. Peak na siya, no? Sama ang mga Osmeña Peak, mga Sirao Peak, na siya. So, na siya particular nga elevation. Okay? So, we call that as spot heights. So, those elevation nga nag-indicate sa yung peak, sama na peak, mga summits, or mga depressions, or sags, mga road junctions, we call that as spot heights or spot elevations. Next is we have what we call hachures. Okay? Now, let the figure na lang mo define sa term hachures. So, as you can see here, ang hachures is, iyang pamaagi is mag-draw ka og mga certain series of lines, no? Sama ani. So, as you can see here, ma-interpret nimo ang topography or relief sa usa ka land. Kung ang usa ka hachures or a series of hachures is closely lined or closely drawn together, but pasabot ana, that is a very steep slope. Sama ani, no? Dark na siya. Dark ayo nga pagka-hachures, but pasabot ana, steep kana siya. Pero lighter gani nya bulag-bulag nga mga lines, almost flat lang na siya or gentle slopes. Next is we have form lines. Now, ang form lines is actually dili gyud siya ingon nga accurate, no? Form lines are drawn when not enough vertical control is available or when the surface is too irregular or intricate to contour. So, buot pasabot, kaning map nga nahimo pinaagi sa form lines is not really that accurate and more on estimation lang siya because somehow ngay panahon nga ang usa ka lugar too irregular or lisod siya himuan og survey. Next is we have contour lines. Now, among the methods in relief representation, ang contour lines mo ay pinaka-accurate o pinaka-common sa tanan. Ang naganindot sa contour lines is makita nimo tanang detail sa usa ka map or topography na kay spot heights, na kay mga elevation, napod kay makita nga mga streamlines, mga sapa. So, complete ang information when it comes to contouring or when it comes to the method of contour lines. Next is layer tinting. Ang layer tinting is ingon ani siya class. Okay? So, naa siya contour gihapon, no? Nakita niyo mga contour lines, but ang nakaninot niya kay iyahang gihimuan og kani siya scale of graded color tints or gitawag siya og color tint system. Buot pasabot,
every elevation na siya particular nga color. Now, sama ani. Ang 3050 nga elevation na siya darker blue. So, each nga elevation na siya corresponding nga color. Hangtod sa katong pinakaubos nga elevation na orange. So, buot pasabot sa kini nga map, muna siya ang pinaka-low nga land. Ang kini siyang blue dinhi, muna siya pinaka-taas nga part sa map. Sama pud ani no, na siya color tint system din ha. So, ma-interpret nimo ang usa ka topography sa usa ka land. So, kaning violet, posible muna siya ang pinakalalom or pinakaubos, nga kining orange muna siya ang peak sa mao nga lugar. Okay? Nindot kayo ang color tinting, mas ma-picture out pag yun nimo ang topography sa usa ka lugar or sa usa ka land. Next is shading. Ang shading almost the same of principle sa clear tinting. Ang shading lang is imong tan-awon ang illumination sa imong sun or sa imong light. So katong part nga darker mo to siya ang wala ma-illuminate sa sun, okay, or sa light. Sama ani, so darker man ning dapita. So buot pasabot na din dapita ang tuang sun. Okay, so bisan siya two-tone ra siya nga color, ma-interpret gyapon nato ang topography sa usa ka land. So we have here shading, napoy shading dinhi dapita. Nakita nyo dinhi ang darker nga part, buot pasabot na wala siya ma-illuminate sa light. Okay? Next is relief models. And I believe you have already seen relief models in malls or any public exhibit. So kani siya, no? Kita mo siguro mo ani kanang nasa mga malls nga usahay mag-public exhibit sila about subdivision or mga condominium. So mo ni siya inyong makita kanang nay mga bukid-bukid, no? Mo ni siya gitawag nga relief models. Na gihimo gini mano-mano gini siya og himo ang topography or ang relief sa usa ka lugar o sa usa ka land. Next is we have what we call ridge and streamlining. From the word itself, ridge, no, I believe we already know what is a ridge, and the word stream, so kanisiya. So naka-familiar naman siguro mo ng mga gipang advertise sa online or multimedia about anang mga, like for example sa Bukidnon na atay gitawag nga Panimohawa Ridge. So mo ni siya. So buot pasabot higher nga mga elevation ni siya nga nag-connect na. So mura siya nahimo nga gitawag nato nga watershed. Ngano gitawag siya watershed kay every time mag-ulan kini siya nahimo siyang usa ka basin or gitawag po na siya og catchment basin. As you can see here kani mga blue nga mga lines, those are streams, mga sapa. So mo na siyang gitawag nga ridge and streamlining na. Ug imo na siyang i-drawing in 2D form, mo na siya resulta. Kani siya 3D lang ni siya, no? Na siya pakapin nga mga shadowing na. So mas maka-relate kayo ta sa picture sa usa ka land. Next is we have subaqueous contours. Okay, from the word aqueous or from the root word aqua, and we have the word sub, what pasabot, under water contours. Okay, so subaqueous contours sama ani. So this is a map. So the blue part here is the water, and as you can see natay mga contour po din ha. Kini mga contour. Kini mga contour naa ni siya sa lawom sa dagat, no? Lawom sa dagat. Kani siya nga map particularly gitawag na siya og bathymetric map. Okay? So mo ni siya ang gitawag nato nga mga subaqueous contours. Apil pud na siya sa tuang survey ang kanang mga naa sa lawom sa mga water bodies. So this is the last method in relief representation, the subaqueous contours. Next is, as what I have said, ang pinaka-common kayo sa pag-represent sa relief is by contouring. So, maghisgot na lang ta sa mga types of contours. So, natay 5 different types of contours, no? Okay, ang una
is gitawag na to index contours. Okay, unsa man ang index contour ari na lang ta sa figure. So based on the figure, if nakita ninyo ning heavier nga line, no, kaning heavier nga line unya naa pa gyud siya number, kanang number gitawag na nato og elevation. So buot pasabot kaning heavier nga pagka-drawing nga line kana siya, everything din ha is 200 ang iyang elevation. Na dinipod nga part na putay 300, so kining heavier nga pagka-draw nga line gitawag na siya og index contour. Ang nakanindot sa index contour kay naa siya information kung unsa ang elevation niya dihang dapita. So kini as you can see na dihang 400, 500, 600 na. So kani siya, this is the aerial view. Kani siya, this is the side view of a particular hill. Okay? So kani mga heavier line nga pagka-drawing, those are index contour. That is the first one. Next is we have the intermediate contours. Kani pong mga nigpis pud kayo nga pagka-drawing, no? Kita kaani na nigpis ni nga pagka-drawing kana. Those are intermediate contours. Ang intermediate contours wala siya'y elevation nga makita. Ang katong ng elevation nga makita ang katurang index contour. Kaning intermediate contours ni conform ni siya sa gitawag nato nga contour interval or CI. Kini CI. So later on maghisgot niya ta unsay contour interval, no? So kani siyang mga line kining dug-ol kayo nga walay mga numbering or walay elevation, those are intermediate contours. Okay, that is the second one. The third one is we have depression contours. Now, naay panahon nga sa atong contour naatay mga depression, no? Naatay mga nisag sa yuta. So instead nga line lang atong ibutang, butangan nato siya og mura sad siya og hatchers, no? Inani. Nag-imply siya nga kaning dapita dinhi mura ni siya bangag or mura ni siya lungag or ni depress. As you can see, 600, 580, 560, 540, 520, buot pasabot dulhog na siya padulong dito or downhill na siya padulong dito. So those are depression contours. Next is we have supplemental contours. Nay panahon sa tuang surface, sa ground surface, na panahon nga almost flat siya. So as you can see here, 200 na kini siya 300. So buot pasabot kini nga contour, this is the mo man niya gitawag ganiha nga intermediate contours. This is elevation to 50. So buot pasabot ang iyang contour interval is every 50 meters. So 200, 250, 300, 350, 400, 450, and 500. Now, as you can see here, kani siya broken line. Kani. So, muna siya gitawag nga supplemental contours. Katong contour nga wala ma-appeal sa imong contour interval nga every 50 meters. Kay kani 300, kani siya 350. Na dito 400. So, wa siya ma-appeal. Gi-appeal siguro ni dinhi dapita, maybe because na importante kayo nga features sa land din ang dapita. So muna siya gitawag nga supplemental contours. Okay? Next is approximate contours, the last one. So approximate contours is nakita nyo dinhi na atay elevation, no, index contour nga 400. Now, kani siyang dapita is nakita ninyo na ay mga broken sad nga contours kani. So buot pasabot gi-approximate lang ni siya kay maybe because panahon sa aerial photography or panahon sa photogrammetric nga survey naabaroy panganod nga ni ali dinhang dapita dinhi na ipanganod nga ni aling dapita. So gi-approximate na lang siya or gi-estimate na lang siya nga muna siya dagan sa iyang contour dinha. So muna siya gitawag nga approximate contours. Okay, so those are the 5 types of contours. Now, unsaon man nato pag buhat
or pag-construct aning mga contour sa usa ka land after nato mag-survey. So mo ni siya. Natay gitawag nga contour interval, no? Okay, balik ta ani nga figure. As you can see, niingon siya dinhi CI nato or contour interval is 20. Ang buot pasabot ana every 20 meters sa imong ground mo iyang i-portrait na nasa map. As you can see here, naa kay 100 meter elevation, 200, 300, 400, 500. And then dinhi na i-illustrate nga contour interval buot pasabot ang i-portray niya ngadto sa map is every 20 meters. Pero ang index contour every 100, 200, 300. Ang kining gagmay kini kana those are tag 20 meters na siya. Kining space niya dinha og dinha napita. Ang contour interval mao na siya ang pamaagi unsay gusto nimong ipakita ngadha sa imong map. So next is kung saan mato paglocate sa contour. Natay gitawag nga locating contours by interpolation. Now, the location and plotting of contours is one of the major steps involved in the construction of topographic map. The ground points are employed as reference in the proper location of the contour lines. The process of locating contour lines proportionally on the map between plotted points na is termed as interpolation. Na natay daghang method sa interpolation. Pero ang akong i-introduce lang ninyo is duha lang. Interpolation by estimation. Unsa man na siya? Contour lines may be located between points of known elevation by estimation. This method is suitable on a small scale maps where the ground form is not too irregular. The process of interpolating contours by estimation is fast and can be produced results which are reasonable if extreme care is exercised and also if supplemented by approximate mental computations. Okay? So, laktod pagkasulti class, ang kining estimation is bana-bana lang ni siya. Wala siya particular nga computation. So, bana-bana lang siya. Pero, ang iyang pagbana-bana dili siya ingon nga pinataka lang, no? Na siya gitawag nga approximate mental computations. Okay? Dapat you should be extra careful sa pag-construct sa imuhang contour para dili ma-misrepresent ang imuhang map sa katong mo read sa mao nga topographic map. Okay? Now next method is interpolation by analytical method. Arithmetical computations are employed where high accuracy, high accuracy is desired in locating contours. This method is well suited for drawing large-scale maps. Distances between points of known elevation are measured and the locations of contour points are determined by proportion. Again, akong usbon kini timan iguning kini nga phrase class. Distances between points of known elevation are measured. Timan niha tuning balikan unya nga term are measured and the locations of contour points are determined by proportion. In this method, it is assumed that the slope between two adjacent points is uniform. The analytical method is based on the principle that the ratio of the horizontal length of a line to the difference in elevation between its extremities is the ratio of the horizontal distance between either extremity and any intermediate point on the line to the difference in elevation between the selected extremity and the intermediate point. Medyo imong basahon class, medyo dili kay nimo masabtan kay piting taasa sa iyang description. Pero actually, ang analytical method is just a ratio and proportion. Taas kay siya og explanation dito class, no? Pero ratio and proportion ra di ay ang
analytical method. So if you have here the ground, this is point A, this is point B. This is now the difference elevation between A and B. Kani siya nga vertical line. Kani po siya, this is the horizontal distance between A and B. So naa kay triangle. That is the triangle. Okay, and then we have here a point M, no? Assumed point sa imuhang ground surface. So kini siya DE pod ni. Difference in elevation between point A and point M. Okay? So unsaon man nato pag sulbad sa HM? Actually class, ang HM or the horizontal distance from the lowest point to a particular point on the ground is mo'y atong sulbon. Okay? So unsaon man pag-solve? So ratio and proportion lang by similar triangles. We have horizontal, which is HM, is to vertical, which is ang DE. Horizontal is to vertical. Equal to horizontal po siya kani, which is ang H kana gikan dinhi padulong dire, no? That is the horizontal length of AB is to the difference in elevation or the vertical. So mo ni siya ratio and proportion lang by similar triangles. So that is how we locate contours sa ato ang map. Okay? So mo na siya ang pamaagi sa pag-interpolate sa ato ang mga contours. Okay, so we are going to answer some sample problems for topographic surveying, specifically contouring. Okay, we have here the sample problem. We are going to construct a topographic map of the given grid. We are going to use a contour interval of every 1 meter, and we are going to use the analytical method. And in this contour will be indicated every 5 meters, and the map has a 5 meter by 5 meter grid box. So mo ni siya, this from A1 to B1, that is 5 meters, and from A1 to A2, that is also 5 meters. So this is a square, no? Kani siya. So as you can see here, natay mga numbers. Now kanang numbers mo na siya mga grade elevations. Kani siya nga mga numbers na obtain ni siya gikan sa atuang leveling works, no? Kani siya. So buot pasabot class, kaning topographic surveying, this is an application of leveling works. Okay? So application ni siya. If dili ka kabalo sa mga differential or profile leveling nga mga fieldwork, dili ka makakuha ani nga mga data kana siya. Dapat kabalo ka ato kay someday somehow labi nag sa mga construction site unya pakuhaon mo ani nga mga elevation. Wala ra bagila ing mokuha ani class kita nga mga CE. That is why I need this topic to be discussed para makabaw mo unsaon ninyo pag-construct unya sa topographic map. Kay mo man ni siya ihatag unya ninyo ang topographic map ngadto sa mga architect para diha na i-develop ang inyong land. Okay? So unsa may unang buhaton nato? Okay. Let us consider this line A1 to B1. Okay. I want to remind everybody nga we are going to use analytical method. Okay. So for line A1 to B1, mo ni siya, no? Kani. And we are going to use contour interval of 1 meter. So this is point A1 and that is point B1. So nganong naman ang A1 sa ubo, sir? Naman ang B1 sa taas? Because dito sa tuang grid kaniha, ang A1 has a lower elevation than B1. Okay? So dapat makahibalo gyud mo ana class kinsa ang point ang lower elevation o higher elevation. Now ang A1 sa base sa tuang grid na siya elevation nga 322.9 and B1
na siya 327. Okay. From A1 to B1, sa ato nahisgutan ganiha nga 5 meters man to ang grid, di ba? Ang horizontal distance nila. That is A1 to B1. Next is vertically, the DE, the difference in elevation between A1 and B1 is this one. So 327 minus 302.9. So na kay difference elevation between A1 and B1 which is 410 meters. So sunod nga buhaton nato is atong i-identify unsa nga mga elevation ang naa dinha between A1 and B1 nga atong i-represent ngadto sa ato ang map. Since nag-given man siya og contour interval every 1 meter, buot pasabot ang next nga elevation niya is 323. In case nag-wonder mo, sir, nganong dili man 323.9? Siguro nakasulti mo ana kay inyo manggi plus ang 1 meter nganhi. But dili na siya ing nanaong class. Imuhang pangitaon ang katong every 1 meter sa imuhang ground. So, og nahitabo pa ni nga 322.9 na siya, unya kani every 2 meters ang sunod diri nga contour interval is 324. Kay every 2 meters man siya. So para dili mo maglibo class, i-base ninyo nga to sa zero elevation. So buot pasabot, since contour interval na to is every 1 meter man, so gikan sa 0, 1, 2, 3, 4 hangtod nga naabot siya og 322, 323, 324, 325, 326, and 327. Okay, muna yung sa ibot pasabot sa contour interval. Ayaw ninyo i-plus ang 322.9. Plus nimo 1 meter, mahimo ni siyang 323.9. No. Katong iyang elevation nga mga whole numbers na. If every 2 meters atong contour interval, dinhi napita diri nga lower nga part na diha ang elevation 322, sunod is 324, sunod is 326, na sunod diri napita ang babaw 328. Okay, pero sa atong problem is contour interval na to 1 meter man, so mo ni siya naitabo 323, 324, 325, and 326. Okay, kung nahitabo ani class, this is 321.5. Ang sunod niya nga contour dire is 322. Again ha, kung this is 321.5, sunod dire is 322. Yeah, 323, 324, 325, and so on, for a contour interval of 1 meter. Now, after na to na-identify ang mga elevations nga atong i-portray nga to sa map, ato dayon computon ihang distance from the lower elevation or the lowest elevation to a particular elevation. Okay? So, ato nang tagon og x1. Sunod, x2, x3, and x4. We are going to compute sad ang ihang y1. Kaning y1, sama ra na ani. That is the difference elevation between 323 and A1. Okay? So, makompute ni siya. Sunod is ang difference elevation between 324 and A1. That is Y2. Next is Y3 and then Y4. Now, after ninyo na-identify ang X1 to 4 and Y1 to 4, that is the time mag-employ na ta sa similar triangles or the ratio and proportion method or the analytical method. So, muna siya, no? Na X1, horizontal is to vertical, x1 is to y1, and then 5 kana is to 4.1. Akong usbon ha, horizontal is to vertical. Yeah, same gyapon, horizontal, the big triangle is to vertical. So small triangle nga big triangle na. So, muna siya ang ratio and proportion. So, muna siya ang value sa x1 na to diya. But pasabot, ang atong
elevation nga 323 di is 0.12 meters from A1. Ana siya. So, buot pasabot, na-locate na nato ang elevation 323. Muna siya buot pasabot class nga location of contours by interpolation. So, that is x1. Next is x2. Okay. So, this is x2. So, unsa man pud siya? Mo gihapon. x2 is to y2. Yeah. 5, same gihapon, big triangle, is to 4.1. Na. So, we have here 1.34. That means, ang elevation nga 324 is 1.34 from A1. Na, muna siyang x2. Next is x3, kana 2.56. So, buot pasabot ani class, ang mag-usab-usab rani is ang y3. Ang kining 5 over 4.1, mahog na siya nga constant. So, kani siya mag-usab-usab lang. Kaning difference in elevation between A1 to 323, difference elevation between A1 to 324, and so on. Or, that is y1, y2, y3, and y4. So, na-compute na itong x3. Next is x4. We have 3.78. Same gapon, ratio and proportion. Okay. So, na-compute na nato ang mga distances, horizontal distances or location, x1, x2, x3, and x4. Now, after ninyo na-compute ang ilahang location, balik ka sa tuang grid, no? That is A1 to B1. Okay. Next, ang imong buhaton is magkuha kag ruler, no? Base pod pareha pod og scale aning imuhang grid. Now, for this example, wala ni nato na scale ato ang grid, no? Pero sa actual nga practice ani, dapat ang pagka-drawing ani class dapat scaled yun na siya. So this is 5 meters. 5 meters. Okay? So, after niyo na-compute ang ato ang mga location, balik ka dinhi, unya imong sukdo nito, x1. So, gikan sa A1, lower elevation, sukod din kasi mong ruler din ha, x1, which is 0.12. Unya, imo nang markahan. Nya, imong butangan og elevation para dili ka mawala later. Next is, imo na sang sukdon ang x2 from A1 gyapon kay momento siya ang imuhang lower nga elevation. Sukod na po kasi mong ruler din ha, imo na pong markahan pak, and then imong markahan diha elevation para dili ka mawala. Next is measure x3 from A1. Nya, you mark that point and then write the elevation. And then the last is the x4. You measure with your ruler with the same scale sa scale nga imong pag-drawing aning grid, and then you mark that one and then mark that as elevation 326. Okay, now as you can see, kato atong solution, that is for line A1 to B1 pa lang. So buot pasabot, computa na to og mga location ang B1 to C1, C1 to D1, and so on. So buot pasabot ani class, pila ka lines tanan? 1, 2, 3, 4. Ya, pila man ni? 1, 2, 3, 4, and 5. So, 20 na. 4 times 5, 20. Sa mga horizontal pa lang to. Kani, naman po ni A1 to A2. Kani, A2 to A3. So, pila ni kabuk lines? 1, 2, 3, and 4. Na pila masad kabuk vertical? 1, 2, 3, 4, 5. So, 4 times 5, 20. 20 ka vertical, nga 20 pod ka horizontal. So, pila ka buok solution nga atong computon sama ani niya. So, that means we will have 40 solutions, no? 40 ka mga ratio and proportion. So, inana pod ka tedious ang paghimo og topographic map, no? So, we have 40 solutions. Di lang sad siguro nako ipakita tanan, at least na ako'y usa ka line
na pakita sa inyo ha kung saan siya ang pag-compute sa mga location. So class, as you can see, since daghan man kayo taog line, we have 40 lines all in all, nya di nako mapakita tanan solution. Sama niyang solution ganyan sa x1, x2, x3 and x4. So akong buhaton din is mag method 1 lang ko, which is by estimation. But sa inyuhang practice unya, inyo gining sukdon, no? x1, x2, x3 and x4 inyo gyud na siyang computon. But since para makasave tag time, mag-estimation lang ko class. Okay, sunod na to nga line is B1 to C1. Okay, as you can see, 3 to 7 dinhi 3 to 7.5. So as you can see, wala siya'y contour dinha. Ngano man, every 1 meter man siya. Kung 3 to 7 unsa may sunod nga contour? 3 to 8 nya kani 3 to 7 man na siya. So walay makita nga contour dinhing dapita. Okay. So arita sa C1 to D1. So 3 to 7.5 man ni siya. So unsa may sunod nga contour? So ang sunod nga contour is, since contour interval na to is every 1 meter man, ang sunod nga contour na to is 3 to 8. Sir, ngano naman na diha sir ni magibutang ngano man sa tunga? Like I said, ang akong gi-employ is ang by estimation. Okay? So 3 to 7.5, sunod nga elevation is 3 to 8. Okay? Nga 3 to 8.4 naman na siya. So usara ka bok contour from C1 to D1. Here, as you can see, we also have D1 to E1. Unsay sunod nga contour gikan dinhi. This is 3 to 8.4. Unsay sunod nga contour, that is 3 to 9. Usara pod siya. Kay sa sunod nga contour dinhi, or I mean sa sunod nga elevation, that is 3 to 9.5. Okay. So, muna ni siya mahitabo ron. Sunod is arita sa A1 to A2. So, muna siya. Na, those are the contours. So, 3 to 2.9. Sunod niya, A2 is 3 to 6.6 man. So, natay upat ka contour. That is, after 3 to 2, na kay 3 to 3, kay higher elevation man ni siya. So, 3 to 2.9, man na din ha. So, sunod nga elevation is 3 to 3, 3 to 4, 3 to 5, and 3 to 6. Okay. Wala na yung 3 to 7. Kaya ang kutob din 3 to 6.6 raman. Sunod is, kanipod siya, no? So, that is 3 to 7, na kani 331. Okay. So, sunod nga contour is 3 to 8, 3 to 9, 330, and 331. So, muna na siya class, no? Those are the points na kani, nganong daghan makay ni siya, sir? Because this is 3 to 7.5 nya 334 good ni. So sunod nga contour is 3 to 8 nya 3 to 9, 330, 331, 332, 333, 334 kutob. Kay 334 raman ni 0.3. So wala na yung 335. So muna ni siya ang mga contour class. No, I think nakuha na ninyo na muna ni siya ang mga contour na akong na-locate sa ato ang grid, no? Try to study lang class nganong nana siya kani nganong usara man ni, because this is 334.3 and this is 335. So usara ka bok contour ang nadin ha, no? Next is kani sila na siya. So inyo ning i-locate na, okay, those are contours sa imuhang grid na. So naay panahon nga walay contour, sama ni class 337 na dinhi 337.4. Prihara sa na diri dapita 327 o 327.5. Dinhi pod nga part 337.4 nga 337.8. So wala siya contour dihang dapita.
So, as you can see, tedious kayo ang atoang work. Kaya nga naman, mag-compute man ka x1, x2, x3, x4. Buot pasabot, sa kini nga line, mag-compute sa kag x1, x2, x3, x4. Kini na po siya nga line, compute na sa nimo x1, x2, x3. Kini siya nga line, compute na sa nimo x1, x2, x3, x4, x5, x6, and x7. Okay? Nga, dili lang siya butang-butang di class. Inyo ginang sukdon og ruler based sa scale sa grid. No? Kung ang scale sa grid is 1:300 meters, dapat ang imuhang paglocate din ha sa imong ruler every 1:300 meters po siya. So, dapat same siya og scale. So, medyo kuan siya, no? Medyo kuti siya, medyo tedious. Okay? Now, dali lang ni nako nabuhat tungod kay nag-estimation naman ko. Sa kung isulti ganiha, taas naman kayo ato ang solution ani, it will consume as daghan nga slides. So, ako na lang gi-estimation. Again, sa actual ani, inyo gining sukdon ang x1, x2, x3, and x4. Okay, so after ninyo na-locate ang mga contours, that is the time nga i-connect ninyo ang mga contour nga naay the same nga elevation. So, sama ani, 3 to 3 and 3 to 3. So, that is, muna siya ang contour niya. Next is, pod, no? I-connect lang siya by freehand. Ayo siya i-connect og by ruler, no? Okay? Next is 3 to 5. So, buot pasabot ani niya, gikan ani 3 to 5 elevation man ni, nagpa-downhill siya padulong dito. Okay? Next is 3 to 6, and we have 3 to 7, and then we also have here 3 to 7, 3 to 7, no? 3 to 7. Next is, we have 3 to 8, 3 to 8, connect the dots lang, from here, padulong din ha, 3 to 8, 3 to 8, 3 to 8, and 3 to 8. Muna siya purpose class nganong gibutangan nato diha og elevation para dili mo mawala kay og datra na siya din ha, mawala man ka unsa na siya nga elevation. So butangan nimo og elevation din ha. Next is 3 to 9, gikan sa ang 3 to 9 dinhi, connect hangtod diri sa ubos. Next is 330, gikan dinhi padulong din ha, ana diri 330. Sunod 331 kani 331 kana 331. Sunod, we have 332. Puros na siya i-connect ang mga dots. 332 kana i-connect na to, no? Nindot yang 333 kay gikan dinhi. So dili ka mulabang dinhi class kay wala may contour nga 333. Nga tan-aw ni din namin 333. Okay? Pag abot dinhi, di po ka mulabang dinhi kay wala may 333, pero naay 333 dinhi. So di na ka diha nya asa may laing 333, wala may 333 dinhi, wala po 333 din ha, daray 333. So connect dito, tak connect nya 333 333 di ka mulabang dinhi kay wala may 333. So dinha dire diha hangtod dinhi, no? This is 333. Next is we have 334. 334 di na po ka mulabang dinhi kay wa may 334. Unya di po ka mulabang dito class ha, gikan dinhi nya mulabang ka dito, dili pwede, walay contour nga mag-cross. Okay, akong usbon class ha, walay contour nga mag-cross nga gikan dinhi 334 nya ni cross din ha, dili pwede, no? Okay, kay wala man siya mo cross pod nga yuta. So kaning mga lines or mga curved nga lines din ha, nagrepresent na sa tuang yuta or the ground. Okay, so 334 334 334 334 334 and 334. Okay, now nay panahon musulti ka, sir, tanaw diri sa do na may 334 dinhi. Yan na po 334 dinhi. Yan na po 334. Posible ang yuta gikan dinhi, connect din ha. Nya connect dito.
na 334 dito, or possibly kini siya nga contour diri pud ni siya padung. Okay, now na duha ka possibility, 334 na 334 padung dinhi, nagikan po diri 334 padulong dito 334 and 334. Okay, now kani siya posible mo ni siya ang una nga possibility nga picture sa tuang ground or contour. Ang second possibility is na 334 dinhi, muana po siya dinhi, muliko siya padulong dinhi, nanggikan dinhi muari po siya dinhi padulong diha 334. Okay, now asa may tinuod ana sir, asa may sakto ana, both of them are correct. Ang maka-identify ra gyud ana nga correct is katong nag-survey sa field. Okay, siya ray maka-determine ato sa field or dinhi sa map nga asa gyud ni siya nga contour, no? So naay possibility pag survey nila nga ang contour diri gyud ang 334, no? Nya kani siya connected po na siya dinha. Okay, so ay mo ka confuse ha nga abot dinhi na may 334. Di po ni mo na ang klasa 334 nya imo i-connect diri 334 nya 334 din na 334, dili pwede. Like I said, walay contour nga mag-intersect. So akong usbon 334 334 dinhi 334, pwede sad 334 padulong dinha. Kani siya padulong dinhi sa ubos. Okay, next is 335 ana, gikan dinhi 335 na 335, 335, 335, 335, 335. Hala sir, naamanggoy 335 diri sir. Oh, nga na siya 335 diri sir. Aw, dili na sila mag-abot kay wala man kay 335 din hindapita o dinha. So dili ka muana didto. Na, dili pwede. Di ka mulabang sa usa ka grade kung wala siya corresponding niya nga elevation. So dapat kini 335 335, 335, 335 kana padulong din na kita. Next is ang 336. 336 na 336. Sunod ang 337. Di kan dinhi, this is 337 padulong din ha, padulong sa dinha. Now we have 335, 335, no? So ug maka-imagine ka na 335 dinhi, na po 335 dinhi. Posible kining 335 connected ni sa dinhing dapita padulong dire. Ang nahitabo lang nga pag survey nato, ang area nga atong i-survey dinha lang dapita kutob. Pero posible kani siya ni sumpay na siya dinhi. Na prehagod ani class o na 327 na nasa 327 dinhi. Posible kani siya nga contour ni ana na siya dinhi nga ni sumpay dinhang dapita. Okay, nahitabo lang nga ang atong survey site dinha lang kutob. So murag nahog nga nakat ang atoang contour. Next is 334 na 334. And then we have 333 and then we have 338. So that is now the picture of our contour map or topographic map. Okay, now dili ra ni siya kutob dinhi class. Dapat atong i-indicate ang index contour. Naaman to sa atong problem nga i-indicate na to ang index contour every 5 contours. So ana na to siya. Pak ato siyang ato ni siyang heavier ang iyahang line weight, no? Every 5 contours. Tanawa. 1 2 3 4 5. Gikan ani niya, no? Kana 1, 2, 3, 4, 5. Unsa gito ni siya nga elevation? So that is 3 to 5. So sunod 3 to 6, 3 to 7, 3 to 8, 3 to 9, 330. So every 5 contour. So kani 331, 332, 333, 334 and 335. And then dili lang pod kutob dinha. Diba niingon ko ninyo nga ang index contour na siya information which is ang iyang elevation, sama na niya. So imong buhaton imo na siyang ikat din na ikat nga butangan nimo siya og elevation. Okay, so kini baron pili lang kag asay dapita imong putlon ang iyang contour nya butangan nimo og elevation kana. Okay, 333 333
330, and then we have 335 na. So sunod ani 336, 337, 338. Dapat unta sunod ani 340 nga index contour, pero kuto naman ta sa 338, so wala na ilain. Okay, so after ana class na sulatan na ninyo og mga elevation ang iyang index contour, atong buhaton atong i-reason ato ang mga gibutang nga mga elevation. So ang finished product ani niya is kana. So wala na tong mga elevation na sama ani ana siya, no? So ana ra na siya. So with this ma-interpret na nimo ang imuhang land nga gikan dinhi nag-uphill siya 325, 330, 100, 335. Dili pod 330 padulong po 335. Okay? So muna ni siya ang finished product na to, which is a contour map or a topographic map within this particular nga area. So I hope class nga nasabtan ninyo kung saan na to pag construct og topographic map sa usa ka particular lot or particular land. Okay? So this is very important class kay mo man ni siya basihan unya sa mga designers like architecture or architect, og asa sila dapita magtukod sa ilahang building nya pilay elevation, pilay excavation, and pilay i-fill. Okay? So importante kayo ni siya nga map or information para sa mga designer unya kita paginag naghimo ani nga map. So sa tupang pinulungan choy kaayo, no, nga kitay naghimo ani. Okay, so I think and I hope nga nasabtan ninyo ato ang lesson about topographic surveying and how we are going to construct or create topographic or contour map. Okay, so thank you, and I hope you are going to practice unya sa inyong balay unsaon pag himo sa mao nga topographic map. Encourage na ko ninyo nga inyo ning iridro ang grid, iridro niyo ang grid unya kamoy maghimo sa mga paglocate sa contour, and then after na human ninyo na locate, i-compare sa tuang result ani. Okay, so thank you class for everything, and God bless.